Many will be astonished at what I say. Many will question this, and many will be offended, and many will seek to destroy me. But my advice is this: kiss the Son. This is a year that you will not forget. Kinig kayo mga kaibigan at mga kapatid. Bibisitahin ko kayong lahat. Kahit na ngayon na matatapos ang lahat ng bagay na ito ay hahantong sa pinakadulo na walang iba kundi ang tinatawag na buhay na walang hanggan o glorification na mangyayari habang tayo ay buhay. Ang plano natin, ano man yun, ipagpapatuloy. Hallelujah! Mahal natin ang Panginoon. Napakarami ng hindi nakakakilala sa Kanya. Marami ang mga reaksyon ng mga hindi nakakakilala sa Kanya. Sinabi niya sa Kanyang mga salita rito. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang talinghagang ito, ay umalis siya doon. At pagdating sa Kanyang sariling lupain, ay Kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga at anupat sila'y nangagtaka at nagsasabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi baga ito ang anak ng anluwage o karpintero? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid. At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga sila lahat ay nanga sa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? At siya'y kinatisuran nila, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Noong bago pumunta sa krus si Jesus Christ, bago siya namatay sa krus, siya ang anak ng Diyos dito sa lupa. Amen? Huwag ninyong kalilimutan yun. Anak siya ng Diyos at anak siya ng tao. Iyon ang kanyang ministry. Noong kinlaim niyang siya ay anak ng Diyos, siya ang anak na ipinadala. Napakarami nang nag-react sa kanyang sinabi. Iba-iba ang kanilang reaksyon. Lalo na yung mga kasambaryo niya o yung mga ka-hometown niya. Bumalik kasi siya sa Nazaret at sa Bethlehem bago siya lumabas doon. Narinig nila ang mga milagrong ginawa niya sa labas ng Nazaret at Jerusalem. Noong siya ay bumalik siya at pumunta sa sinagoga upang basahin. Ang mga salita ng Diyos sa panahon ng Sabbath. Pagkatapos binasa niya ang Isaiah, chapter 60. Pagkatapos na niyang binasa ito, sinabi niya, this day is the scripture fulfilled in your ears. Amen. Pagkatapos niya binasa yon, anong binasa niya? The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord God hath anointed me to preach the gospel to the poor. Pagkatapos niya binasa yon, sinabi niya, this day, this scripture is fulfilled in your ears.
Nang siya ay mamatay at nabuhay na muli, dinala sa langit. Bumalik siya doon. Dinala ang kanyang katawan. Siya ngayon ang nakaluklok sa opisina ng Ama. Sapagkat ang Ama ay dapat nasa kalangitan. At siya ang kinatawan ng Ama, na ngayon ay nasa opisina ng Ama. Bakante ang opisina ng anak. Amen. Nung bakante yun, 2,000 taong bakante. Marami ang nagsilitawan. Sabi nung nasa Roma, ako yung anak. Ako yung pinagkatiwalaan ng aklat ng buhay. Pagka pinalis ko kayo dito, impyerno kayo. Hindi po. Amen. Woo! Sinabi nung nasa Salt Lake, ako yun. Ako yung anak na itinuro upang luluklok sa opisina ng anak. Hindi rin yun. Sinabi nung nasa Tandang Sora, ako yun. Sino pa? Sinabi nung nasa India, ako yun. Hindi rin yun. Sinabi ni Jesus Christ, ang lahat ng umuna sa akin at hindi naghintay ay mga magnanakaw. Magnanakaw ng kapangyarihan. Usurper of power. Kinuha nila yung power na hindi sa kanila at ipinakilala sa lahat ng tao ganoon. Ako ang kahalili ni Kristo dito. Hindi po. Silang nagsabi noon, hindi ang Panginoon. Tingnan nyo, kayong mga nakapaghintay, di mapalad kayo. Sapagkat kung paanong hindi itinuro ni Jesus Christ doon sa Israel ang kanyang katawan o ang kanyang sarili, hindi niya itinuro, hindi siya ang nagtuboy ng kanyang sarili, kundi ang Ama. Ganon din naman ang anak na lilitaw sa huling araw na siyang iluluklok doon sa opisina ng pagiging tunay na anak. Kailangan ang Ama siyang manganganak. At yun ang kanyang tagapagmana. Yung kamukha niya, kalahi niya, at kapangalan niya. Hallelujah! Hinay nyo, nakapaghintay kayo, mga anak ng Diyos. Napakamapalad ninyo. Kaya't yung mga kapangyarihang na-usurp ng iba, yung lahat ay imbalido na. Sumurrender na kayong lahat, mga hari, mga hukom ng lupa. Lahat ng kapangyarihang inagaw at kinuha ninyo, isauli na ninyo yan sapagkat naririto na ang anak. Anong kinlaim ni Jesus Christ nung siya ay nasa opisina ng pagiging anak? Sinabi niya, siya pinadala mula sa Diyos. Sinabi niya, he was possessed of the Spirit in full measure. Sinabi niya, he was anointed of God. Yun ang mga claims niya. He claimed divine purposes. Bakit daw siya pinahiran ng langis? Sinabi niya to preach the gospel to the poor. Pangaral ang magandang balita doon sa mga dukha. Sino mga dukha? Spiritually impoverished. Spiritually impoverished. Debotong-deboto. Hindi naman alam ang mga salita ng Diyos. That's right. Amen.
Biro ninyo, debosyon kung tunay kay Jesus, thank you Lord. Pero hindi alam ang salita ng Diyos. Debotong-deboto sa Panginoon. Ang tuhod ay para ng puwit ng matsing. Pero hindi alam ang salita ng Diyos. Spiritually impoverished. Ako'y pinadala upang, sabi ng Panginoon, sa kanyang pagiging anak noong naririto siya, ipangaral ang magandang balita sa kanila. To heal the broken-hearted. Sino yung broken-hearted? Hindi lang yung iniwan ng boyfriend, kundi yung mga those that are broken by sin's calamities. Yung mga iniwan ng kalamidad ng kasalanan. To preach deliverance to the captives. Itong itinali ni Satanas sa pagkakaalipin. To preach the recovering of sight to the blind. Yung mga lumalakad sa spiritual blindness, nakala nila nakakakita sila pero hindi pala. Marami nagtatanong sa akin, Pastor, bakit po kayo hindi gumaganito? Hindi nila alam. Sila debotong-deboto doon sa ginagawa. Sabi ko, ang ginagawa ko lang, yung may kaugnayan sa kaligtasan. Sabi ko, kahit 1,000,000 ka pang gumaganon, pagka hindi ka sumunod sa mga salita ng Diyos, hindi mo magagamit na reason yun upang maligtas ka. Pagdating mo sa karya ng Diyos, hindi sasabihin, ilang beses ka mang gumaganito araw-araw. Hindi tatanong ng Panginoon sa iyo yan. Sapagkat hindi yan ang itinuro niya. Kaya nga napakadeboto mo, pero hindi mo alam ang mga salita niya. Spiritual darkness yun. To set at liberty them that are bruised, those fettered and deeply hurt by Satan. Yung mga nakatali at sinaktan na mabuti ni Satanas. At sinabi niya, to preach the acceptable year of the Lord. This year is the acceptable year of the Lord. Nag-inauguration na tayo noong gabi, hindi pa nila alam. That's right. Amen. Ano kaya ang ginawa ni Noah nung dumating ang 120 years at natapos na ang arka? Siguro, nagpatay sila ng 12 baka, no? At, ayawan ko kung may fireworks sila nung gabing yon. At sinabi niya yung tapos na yung pinagagawa ng Panginoon sa akin. Ngayon, ang atin lang gagawin ay maghintay na ang mga hayop ay pumasok sa arka. Ang taong ito ay hindi lang taon ng visitation ng Panginoon, kundi taon ng pagpasok. Kaya tawag ko sa inyo mga anak na Diyos na Pilipino, hindi to balikbayan, balik arka! Oh, may mas mabuti pa sigurong mga salita riyan. Pasok arka! Pasok kaharian. Balik kaharian at pasok kaharian. Nakabukas na yan. Don't miss this moment. Diyan, napakamapalad ninyo. Ewan ko kung anong ginawa nyo sa buhay nyo at napakamapalad ninyo mga anak ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Woo! Alam niyo nung kinlaim ito ni Jesus Christ nung nasa opisina pa siya ng pagkaanak at naririto pa sa mundong ito, pagka may nakita kayong katawan dito na lumalakad at siya ay pinanahanan ng Ama, yun ang anak, dito sa lupa yun.
Di ba sinabi niya nang siya'y umakyat na, ang kapangyarihan, buong kapangyarihan ng langit at lupa ay ibinigay na sa akin? Kaya't siya ay nakaluklok sa trono ng Ama sa langit. Bilang Ama. At kung kanino niya ibibigay ang kapangyarihan na maging anak sa lupa, nasa sa Kanya yan. Amen. Hallelujah. Kaya, Davao City talaga, sinabi niya, is the water center of the world. Binigyan tayo ng holy place. Lahat pwedeng pumasok dito. Pero you have to really be written in the book of life para makapasok sa, makapunta at makatungtong lamang sa Holy of Holiest. Sa naituro na luklukan ng kanyang kapangyarihan dito sa lupa. Kapalad tayo, di ba mga anak ng Diyos, at na ibibigay sa atin ang makapayagang ito? Ano ang reaksyon ng mga tao sa mga sandaling yon? They were astonished. Talagang nasyak sila. They were struck with wonder at the grace of His person and words. They began to center their amazement on His person. Lapit mo konti. Tingnan mo yun. Okay. Ang kanilang mga tanong, saan niya galing ang lahat ng kapangyarihan ito? Itong pagtitiwala, kapangyarihan yun. Kapangyarihan binigay ng Diyos. Basta pinagkatiwalaan ka, may kapangyarihan ka. Huwag mong abusuhin yung pagtitiwala, mawawala ang kapangyarihan sa'yo. Ay, yung iba diyan, binigyan lang ng konting pagtitiwala, inabuso ng ibang inabuso. Ha? Tingnan niyo mga government abuses or abuses of those that are in the positions of power. Grabe. Ngayon, ordinaryong pulis lang, pagka may baril na, ang abuso, grabe mga kapatid. Di ba? Pagtitiwala yon. Ang Panginoon, hindi lang ganun pagtitiwala, ang ipinagkatiwala niya sa atin sa pamamagitan niyo yung pastor. Sa pagiging alipin, ako'y ginawang anak. Kayo rin. Kasama ko na. Hallelujah. Mahal ba ninyo inyong pastor? Bakit tinanong ko kayo? Sapagkat kung minamahal ninyo ang isang tao, kung ano ang reward ng taong yon, yun din ang sa inyo. Kaya si Jesus Christ, doon sa mamahal sa Kanya, noong nandito siya sa opisina ng anak, anong sinabi niya sa kanila? Sabi niya, hindi ko kayo kalilimutan, isasama ko kayo sa aking kaharian. Na kung saan ako, nandoon din kayo. That where I am, there you may be also. Hallelujah! Saan daw galing ang lahat ng kanyang kapangyarihan? Saan daw galing ang lahat ng kanyang kaalaman? Sinabi nila, hindi pa ito yung anak ng karpintero. Dito sa Davao, kilala na lang ako dito. Lalo na sa Tamayong. Anong sinabi nila sa akin? Uy, nung maliit pa ito si pastor, pasan-pasan namin to dito sa Tamayong. Totoo naman yun, dahil doon ako'y pinanganak. Hindi kilala yung Tamayong, ngayon lang nga nakikilala yan. Sapagkat nadadyaryo na tayo. Yung Nazareth, hindi rin kilala yon. Ngayon lang nakikilala yun, naging syudad pa nga eh. Kaya yung Tamayong, tawagin na natin Tamayong City. Sinabi nila, hindi ba siya isa lang sa atin? Hindi ba kamukha lang natin yan? Kaya di ba ako tinatawag na Pastor Kibuloy dito ng iba? Ang tawag na sa akin, simpleng Kibuloy. Saan galing niya ang lahat ng sinasabi niya? Lakas naman ang hangin ng taong ito, sabi ng iba. Ano ang nangyari? They were offended. They were offended at His words. Nangatisod sila sa kanyang sinabi. Wala bang natitisod dito sa sinasabi ko?
Nabuksan na ba yung mga mata ng inyong pangunawa upang maunawa ng mga bagay na ito? They were offended at his words. Then they grew angry at him. At nangagalit sila sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi. Dahil sa kanyang sinabi. May nagsabi sa radyo, sinabi niya, Kibuloy! Magkikita tayo sa impyerno. Sinabi ko naman sa Bisaya, Suluha. Bakit mo ko isasama riyan? Kaya nga't naririto ako, hinihila ko ang lahat ng tao upang hindi pumunta riyan. Kung gusto mo talaga pumunta riyan, Suluha daw. They sought to destroy him. Because they do not understand what he was saying, they sought to destroy him. People often seek to destroy what they can't handle otherwise. Ang mga tao gusto nilang sirain ang hindi nila mahahawakan o hindi nila maintindihan. Yan ang ginagawa ni Satanas ngayon, na ginagamit ng ibang mga tao, di ba? Lalaki ng headline, minsan nababasa natin. City stops Kibuloy. Ba? Dapat hindi city yun eh. Kawawa naman yung syudad na dadamay pa. Satan stops Kibuloy. Pero, hindi niya mapapahinto yung proclamation on December 31. Iyon ang gustong pigilan ni Satanas dahil ang kapangyarihan aalisin na sa kanyang kamay upang linlangin ang mga anak ng Diyos. Hindi niya gustong may proclaim ang anak na ang anak nga ang maghahari sapagat gusto niya siya pa ang maghahari sa bayan ng Diyos. Kaya't bin-round out niya ang buong Mindanao. Akala niya wala tayong power. Akala ko wise siya. Hindi niya alam na may standby generator tayo. Yung doon is proclamation. Itong dito is celebration. Hallelujah! Kayo nga naman, kung ang kandidato ninyo magiging presidente, di ba mo celebrate kayo? Kaya nung nanalo si Presidente Erap, mga kapatid, ang lahat ng mga sumuporta sa kanya, pati yung mga paa nila, nagtatumbling na lahat dahil sa saya. Ito pa kaya? Hallelujah! Hallelujah! Kahit anong hadlang at pagsira ni Satanas, hindi na niya mapipigilan ang revelation na ito at ang kapahayagang itong inyong nauunawaan sa mga sandaling ito. Now, the Son of God still makes the same claims. He uses different bodies, but He is the same Son of God. And they have the same Father. Amen. Isa rin buhay. Pareho rin buhay. Marahil ibang katawan lang. Bakit? Ibang katawan. Ito yung tanong diyan. Bakit ibang katawan? Sapagkat ang unang gusto niya iligtas, ang mga Hudyo, alang-alang gagamit naman siyang katawan ng Hintil. Natural. Katawan ng Hudyo gagamitin. Ngayon, dahil Hintil ang ililigtas, kailangan din siyang mag-produce ng anak na Hentil. Ang lahat ng mga kapahayagan na ipinahayag ng Diyos almost 20 years ago, ang lahat ay natutupad sa mga sandaling ito. Hallelujah! I still claim to be sent from God. That's the Son of God. I still claim the same purposes. Preach the gospel. Heal broken hearts.
Bring deliverance. Give sight to spiritually blind. Tingnan niyo, noon hindi niyo nakikita itong sinasabi ko. Ngayon, kitang-kita na ninyo. Klaro pa sa untong tutok. Maliwanag pa sa katanghalian. Free the bound. Yung nakatali. Kalaga ng lahat ng tali. Huwag kayo matakot. Magsilabas na kayo sa mga pagkakatali niyo sa reliyon, denominasyon, kasalanan, ano pa mang bagay, lumabas na kayo. And I commend the moment as the time. Now I commend this moment by saying the scriptures is fulfilled in your ears today. Sapagkat ipalalabas to sa TV, many will be astonished but what I say. Many will question this and many will be offended and many will seek to destroy me. But my advice is this. Kiss the Son. Congratulate me, please. Because the power is consolidated and you cannot do nothing about it. Satan has gone down and he is ready to be bound and to be put into the bottomless pit for 1,000 years. Pakatandaan at pakatandaan at pakatandaan ninyo ang service na ito at ang pangangaral na ito.